choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Pew, 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 pew. 3 p.m. 3 p.m. Ang inyong kakampi tuwing alas 3 ng hapon. Kumusta? Kumusta? Habang nagme-merienda kayo ng matamis at macarbs na pampatabang mga kung ano ng pagkain dyan. Ang mga Pinoy, ang dessert natin, lahat, pang diabetes. Pansin nyo ba yun? Kakanin? Kakanin, heavy, galing sa rice. Ano ba? Puro fried din. Fried. Oh, di ba? Kwek-kwek, fishball, kikiam. Hindi, merienda na yan. Quick fishbowl. Ano ba sinabi niya? Dessert. 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 Oo nga. Panghimagas. Kakanin. Wala tayong dessert na matatawag kong safe. Ganyan. Wala talaga. Tangan lala eh. Pero kasi di ba ang dessert talaga, ang concept talaga niya is Tagal umay. tanggal umay, tamis talaga yun. Tamis talaga. Tamis, tanggalumay. Oo. Kaso sa Pinoy, puro fried, di ba? Halos. Sayop eh. Niprito. Parang yung dessert banana sa akin, cue. pre, parang ano rin siya, breakfast. Yung concept ng breakfast. Tsaka ang dessert natin dito, tanda mo, heavy pa rin. Kumbaga may mga kakanin pa rin, may mga binalot na mga nilupak-nilupak, di ba? Pasok pa rin siya sa category na dessert eh. Kaya nga. So isa daw, General ng Soy Army, hari ng underground hip-hop. Baliin nyo, sige, patunayan nyo sa akin. Talo ko pa lulupitan. Ingatan nyo yung pera nyo. Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, available mga perfumes natin. Lahat sa TikTok shop. Go ahead, check it out. 8 assets sa lahat ng everything. Boy Jacol, hindi ka tatagos sa akin. Hindi kita binibigyan ng karapatan na magkomento at mag-insulto. Kasi hindi pa nasasapak yung mukha mo. Natatawa ko sa lahat ng everything. Parang yung pinag-usapan natin kanina. Lahat ng everything. Ano yun sabi niya kanina? Ano? Similarities. Pagkakapareho ng similarities. Pero natutuwa ako sa comment section kasi kung napapansin nila yung mga ganong ibig sabihin, talaga nagpe-pay attention sila. Nanonood sila. Kaya nga kahit magsabi sila ng pangit, para sa akin, basta mag-comment ka dyan, may utang na loob na ako sa'yo eh. Kaya, Saka sa comment section natin ng ASP, makikita yung constructive criticism talaga. May mga nagbibitaw dyan. Oo. Pero marami rin namang walang kwenta. But it is what it is. Kasi wala, comment section yun eh. Pwede naman talaga sila dyan. Yan, lahat yan. Pero meron akong vlog na sinabi ko, sa totoo lang, kung ako ang Diyos, hindi ko kayo i-encourage na magbitaw ng mga negative na walang paliwanag. Mag-negative ka kasi paliwanag mo. Pero yung negative na pure insult lang, ano yun? Hindi, kasi ganito yan eh. Sanay na si Sadaw dyan. Sanay na si JOP niyan. Ngayon ako hindi nyo pa ako kilala, pero sasabi ko siya, sanay ako dyan. Ngayon, Newton's law eh. For every action, there's an equal and opposite reaction. Pag nang insulto ka, tapos tinanggap ko yun, nasaktan ako, or to the point na mag-suicide ako, ininsulto nyo ako sa comment section, nag-suicide ako, successful ka. Successful ka. Ano pa ba? Para saan pa ba papunta yung pang-iinsulto nyo? Suicide ako, successful ka. Kung di ako nag-suicide kasi wala akong pake sa comment mo, ang mangyayari nun, babalik yun sa'yo. Babalik yun sa'yo. Ikaw ang sisirain nun yung utak mo, kung paano mo tignan yung mga bagay-bagay, paano ka makitungo sa ibang tao, sisirain ka nun sa ganung paraan. Kaya nga sinasabi ko, discouraged ko yan. Discouraged yung negative, walang paliwanag, walang substance. Wala. Completely unnecessary. Pero pwede ka naman mag-negative, pero ipaliwanag mo, di ba? Ako, pag nakakabasa ako ng mga sobrang as in insult na mga sinasabi about me, parang iniintindi ko talaga sila na tangina, ano kayang fucked up na nangyayari dito sa taong to. Kasi ako, sa sobrang okay Naging ko. concerned ka pa, no? Ininsulto ka na, nag-concern ka pa sa May kanya. ganun na pre. Parang nako-concern na ako sa tao na paano mo nagagawang sabihin yan sa comment section? Paano mo nagagawang i-type yan? Ako hindi ko magawa ma-type yun eh. As in, sa sobrang okay ko, alam mo yun, sa sobrang okay ng shit ko sa lahat sa life,
Inimagine ko palang, paano nyo natatype yung mga ganyan? Paano nyo nagagawang isulat yung mga ganyan na nang-iinsulto ka lang ng tao? Na walang reason, alam mo yun, na walang justification. Basta nakita mo lang si 8Asset, nakita mo lang si JOP, ganito ganyan, pipintasan mo na, kung ano yung pangit. Para sa akin, yung mga gumagawa ng ganun, talagang may problema talaga sila sa sarili. Ngayon ko na-realize yun, na dati nung bata ako, di ko napapansin yun eh. Sabi sa akin ng mga matatanda, hayaan mo yung mga mapanglait na yan, may problema yan sila sa sarili nila. Hindi masaya yan sa buhay nila. Yung pala, totoo pala talaga yun. Ngayon ko siya na-realize nung matanda na ako, ngayon malaki na ako na, oo nga, hindi nga sila masaya. Kasi ako masaya ako eh, kaya alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang gawin eh. You know, so sila, nagagawa nila, it means hindi sila happy sa meron sila ngayon. Yeah, totoo. Ako naman, pag ang take ko naman sa insulto, pare, mas malapit yung sa akin sa'yo eh. Ganun din, halos ganun din. Hindi ko na ma-mind siya. Kahit nababasa ko, kahit sobrang insulto, marami pa ako nababasa dyan na katulad nung ginawa kong content about sa PBB. Sabi ko, walang kwentang show yan, ganyan. Pinapalabas nyo pa yung mga ganyan. May nag-comment, sabi niya, parang yung opinion mo, wala rin kwenta, ganyan. Sabi ko, Wala palang kwenta, nag-comment ka pa. oo. Nagtatatawa lang din ako at the same time. Okay. Di ba? Parang, okay. Parang, kasi dito nga yung ano eh, ito yung sinasabi ko rin na kung ano man yung insultong ibigay nyo sa kung sino man kung nakikita nyo sa social media, lalo na sa akin, kunyari, sa akin may babato yung insulto mo. Sa ganda ng buhay ko, nagawa ko yung buhay ko na maganda, hindi na ako tatabla ng ganyan eh. Di ba? Kumbaga parang, natawa nga kayo, di ba? Natawa rin ako doon sa comment niya. Hindi na siya insulto. Kumbaga, comedy siya. No? So, kung ikaw magko-comment ka ng ganyan to seryosong ka, galit na galit ka, di ba? Sa amin, hindi namin siniseryoso yan. Ikaw, awa ka naman. Sinong sumiseryoso sa'yo, pre? Di ba? Hindi kayo yun din ang problema nila. Walang sumiseryoso sa kanila. Actually. Akala nila siseryosohin natin yung comment ng mga gano'n nila. Pero, awa ka naman, pre. Ano yun eh. Tingin ko nakakatulong na rin ako sa kanila pagka ganun. Siyempre, nalalabas nila yung frustration nila sa sarili nila. Labas mo yan, okay. Sige pala, okay. Comment ka na pala dyan. Comment ka lang. Kasi habang inaayos mo pa yung buhay mo, no? Siguro ngayon, nagko-commute ka sa jeep, frustrated ka sa trabaho mo, mainit, di ba? Amoy tambucho ka na. Gusto mo ilabas yung galit mo sa amin. Sige pala, comment ka dyan. Go ahead. Hindi nyo ba napapansin? Yung irritableng tao, di ba, bugnot na bugnot yung mukha, sungit, tatapog. Di ba pag may mga ganong klaseng tao, sa opisina, sa pansinin nyo, ang pangit ng lumalabas sa bunganga madalas. Siguro ganun nakikita ko sa kanila, parang frustrated nga sila sa situation nila ngayon. Kaya po kapangit din yung mga lumalabas sa bibig nila. Kaya, wala kang laban. Nasa amin yung mic. Sige. So yun sa akin, go lang, nyo yan, kasi para nalalabas nyo rin yung frustration nyo, di ba? Ang malas nyo lang, hindi lahat nababasa ko, especially pag mga negative, hindi ko na tinatapos. Unless, kung maganda yung pagkakakonstruct mo and may sense ka naman, marunong naman ako tumanggap eh. Yan ganun, ng mga pagkakapareho na similarities. Kaya, yan, yung mga komento nyo sa comment section. Mga komento sa akin. Mga comment sa comment section. Yung mga komento nyo sa... Ang sarap nung ramen, no? Busog na busog kami, kaya... Speaking of speaking of ramen? Hindi, speaking of comment section. Kasi, yung comment section, marami yan. Sumisira yan talaga ng pagkatao ng isang content creator. Yung iba, no, na sabihin natin mahina yung foundation. Kaya talagang sirain ng comment section ang isang content creator. Oo, na may mahina, mga totoong nangyari na talaga, di ba? Oo, di ba? Nagpa-apekto. Sa tingin nyo ba, pare, bilang lalaki, ano sa tingin mo yung pwedeng makasira sa isang lalaki? Lalaki mismo, sa tingin mo? Ikaw muna, Ching. Yung pinaka-common na nakapansin ko, tangin na alam nyo to. Baka ganito, tapos pag sabi ko, hindi pala tayo parehas, no? Babae. Ooh. Babae. Ang pinaka-common at pinaka-malakas magsira ng lalaki. Babae. Yun. Sa comment daw. Hindi, yun nga, tama. Tama. May point yung sinabi niya. Kasi nga, sa isang content creator, pwedeng makasira comment section, di ba? Now, pag sa lalaki naman, ano sa tingin mo pwede isang makasira sa isang lalaki?
So, babae nga. Babae. Babae. Oo. At ang lakas makasira ng Ang lakas babae. Oo. Kasi sa totoo lang, putik kayo, tinitignan nyo lang kami na ganyan, misogyny. Kasi, pero hindi. Don DeMarco. Kaya nga ang lakas ng pull nyo sa amin pag mali, pagkapokpokan yung mga pinagagawa nyo. Kasi mahal nga namin kayo eh. Kaya sobrang apektado kami. Nasisira nyo kami. Ngayon, para sa katulad kong lalaki na maraming beses na nasaktan, ayoko na maulit sa iba yun. Kaya talaga kami dito todo sa way na talaga na tangina, huwag kayong mag-guard down dyan sa mga babaeng pokpok naman. Tangina. Yun. Kasi, concern ako. Isa sa mga kinakasayangan kong karir, no, bilang, kasi idol ko to. Idol din naman ni to pare. Si Will Smith, di ba? Sobrang sayang na sayang ako sa karir niya talaga, bro. Pagdating sa ganyan, pag-usaping babaeng sumira sa lalaki. Si Will Smith ang isang number 1 great example talaga, bro. Number 1 at nangunguna. Stephen Curry, di ba? Oo. Number 2 sa title nilang dalawa. Grabe, bro. Biruin mo, fan ako ng Hollywood eh. Ang daming magandang movie na ginawa ni Will Smith. I Am Legend. Ano yan? Hancock. Gemini. Pursuit of Happiness. Di ba? Na sobrang solid na mga movies. At Bad Boy pa, yung Bad Boy franchise. Na basta ang galing ni Will Smith na actor. Pero, bro mo, sa hinirap-hirap ng ginawa niyang mga bagay na ginawa niya sa buhay niya para marating niya yung peak ng kasikatan na yun, peak ng respect na yun, pwedeng masira dahil lang sa kagagawan ng isang babae. Di ba? Kaya, hindi naman na secret to. Nakita nyo naman, alam nyo naman yung ginawa ni Jada Smith sa kanya. Grabing baboy ginawa ng babae yun, no? Binengga niya yung binengga niya yung friend ni binembang niya yung friend ni Jaden Smith. Tapos, ang makulit doon, boyfriend pa ni Jaden yun. Bading din yung putang inang anak niya lang. Talaga ba? Oo. Di ko alam yun, pre. Parang usap-usapan na. Si Jaden kasi bading, di ba, bay? Ayun, parang ganun. Boylet yun. Tapos, sinibak yun nanay. Sinibak kasi lang dalawa. Putang ina. Sobrang gulo nga ng family noon. Sobrang fucked up. Simula nung nakita ko sila na parang putang ina, nag-iiba-iba na ng kulay yung pananamit ng mga anak nila. Sabi ko, may problema na to mga to. Tapos lumadlad pa na bading si Jaden. Tangina, sira ulo to. Tangina, so ako, madadagdag pa yung kahihiyan na ginawa. Para sa akin, kahihiyan yun yung ginawa ni Will Smith na sinampal niya si Chris Rock sa Oo, pre. sa isang ganong klase ng gathering, mga naka-suit and tie pa kayo. Double down lalo. Oo, puta. So, yun na nga. Ang linaw na ng mga indicators na ang daming pangit na nangyayari sa buhay niya eh. Hindi na talaga narespeto yung pagkalalaki niya eh. Tingin ko sa part na yun, nataranta na kasi siya kung anong reaction bibigay niya eh. Kasi talagang pinuputrip na siya ng tao, pre. Kasi payabo naman, award yun. Tapos nakaporma kayo, tapos kayong dalawa ang topic sa mismong stand-up comedy na ginagawa niya, Ang akala niya kasi, dahil nga ito, nahuli din siya sa galaw niya eh. Nakita tuloy ng mga tao na talaga nagpapaka-performative male talaga to si Will Smith. Na kasi kilala si Will Smith na parang father figure, family sila, na parang ang galing niyang father, ganyan. Magaling siya mag-handle ng relationship niya. Ngayon, naghihintay siya na mangyari talaga yun. Pre. Kaya nga ang daming nagsabi, baka scripted yan. Baka scripted yung nangyari na yun. Pero hindi kasi. Pwede mong sabihin, mukha siyang scripted, but kilala natin ng isang blue-pilled na lalaki, supot na lalaki, he will do anything na pwedeng na magpapabango ng image niya as a lalaki. Performative male nga eh. Ginawa niya yung sinampal niya talaga yun para, number 1, ipakita sa tao na ipagtatanggol ko tong babae na to. Number 2, para simp nga kasi siya. Simp siya dun sa babae niya, dun kay Jada Smith na pinagloloko na siya eh. Dalawa eh. Marami siyang pwedeng dun eh. Napansin ko ang opinion nga ng mga tao dun hati eh. May mga content creator na ginlorify yung ginawa niya eh. Oo, kasi supot sila eh. Oo. Pero I think,
siguro mas malaki lalo respeto sana kay Will if hindi ginawa ni Jada yung ganong shit, tapos nambasto si Chris. Yun, nagme-make sense. Oo, pag sinampal niya. Pero kasi, nakakatawa pa rin siya eh. Sampalin niya man yun, hindi niya sampalin. Wala tol, corner talaga siya eh. Kasi, ang shit talaga ng sitwasyon niya eh. Tapos nag-stick pa siya. Buti ko nakipag-iwalay siya eh. After entanglement, break na tayo. Pang divorce. Tingin ko dun may respeto pa siyang matatanggap kahit papaano. Masisave yung legacy. Totoo. Tangina, hindi niya niligtas yung legacy niya. Pre, Hindi niya pinagpalit niligtas niya niya sa talaga. kulay. Tsaka ito pa eh, sabi ng mga tao, nung time na yon, kaya talaga napikean sa kanya, pre. Bakit yung lalaki, bakit si Chris Rock ang sinasampal mo? Bakit hindi yung nanloko sa'yo? Ang lakas ng loob mo sampalin yung nag-comedian na nagko-joke dun sa show na yon. Bakit yung babaeng nanloko sa'yo, hindi mo masampal, hindi ka man lang nakipag-break? Diba? Kaya tuloy parang, tanginan to. Pag sa ibang tao, ang galing-galing mo, tapang-tapang mo, pero doon sa gumawa sa iniputan ka sa ulo, wala kang ginagawa. Ang pagkakaroon Kayo ko pa rin. tol, naka-open relationship sila. Oo. Kumbaga si Will, meron ding ibang babae. Kita mo. Tapos ang pangalawa pang doon, bullshit doon, may lalaki din si Will. Parang bisexual din siya. Tiyang ina, kaya tignan mo, Weird ang fucked up. puta. Kaya fucked up talaga sila eh. Sino bisexual? Sino nga? Si Will Smith, parang sabi-sabi pero open relationship sila. Kumbaga, may babae din siyang iba. Tapos may lalaki rin siya. Sabi pero ang legit, may babae siya. May babae siyang iba. Open lang sila. Hindi, pag ganyang pokpok naman si... Ano pangalan ng babae? Nakalimutan ko. Jada. Ganyang pokpok naman si Jada. Pwede talaga may iba pa si Ba't may Will Smith. payak-yak pa kasi siya? Ba't parang apektado siya? Nasa open relationship siya, diba? Parang, Gago nga eh. Para siyang nagtatago dun sa... Lagi, bago mangyari yung, na yan, yung issue na yan, maraming litanya si Will Smith tungkol sa love eh. Di ba? tangina, wala na siyang karapatang magpayo ngayon. Wala na, pre. Ako pa, ang nakikita ko nga doon, para siya nagtatago. Nagtatago siya sa likod ng mga litanya niya ng love. Performative male nga siya. Oo, kasi doon parang parang ang nagiging defense niya doon, yung pagiging, parang softness yung inaano niya doon. So, kumbaga parang exempted to the rule siya dahil love yung inaano niya. Pero hindi. Ang hirap ngayon yan tirahin kasi ano nga namang masama dun sa pinopromote niya. Oo, di ba? Ganon. Pero kung titignan mo yung outcome ng mga bagay-bagay, hindi na tangina mo. Lumabas din yung baho eh. Oo. Tsaka tignan din natin yung umpisa ng relationship nila ni Jada bago pa tong mga issue na yan, yung entanglement na yan na talagang parang kung titignan mo yung nag-umpisa yung relationship nila ni Jada, masasabi natin na deserve mo yung nangyari sa'yo, Will Smith. Because umpisa pa lang, second option siya ni Jada, pre. Simp na simp si Jada kay Tupac. Diba? Simp na simp si Jada. Hindi mo kaya, sinubo kaya ni Jada yung bratbo ni Tupac. The way siyang mag-react, bro, hindi ako magugulat kung ginawa niya talaga. Mas benefits yun no? Oo. Ano lang siya ni, biruin mo, ang tingin niya kay Tupac si Jada up to this day, no, is parang Diyos. Pero ang totoo nun, ano lang siya ni Tupac, parang groupie lang Body siya. lang siya, Oo. no? Pero the way niyang sabihin si Tupac sa media, talagang ang bango lahat. Mabango lagi. This is the greatest man that I have ever met in my life. Mas greatest pa kaysa doon sa asawa niya. Di ba sampal yun? May asawa ka na. Dapat di ka na nagaganon, di ba? Yun nga, pre. Yun nga yung sinasabi ng mga tao na bakit ito, may pinapakitang clip kung gaano niya nilulook up si Tupac, kung gaano niya tinetreasure yung pagsasama ni Tupac. Ang bango-bango kumpara dun how she described her relationship with Will Smith. Diba? Dun pa lang parang obvious na yun kung ako'y lalaki eh. At ganun mo i-describe yung kafuck body mo dati. Putangin na dun ka na. Diba? Ito pa bastos talaga. Dito mo makikita na yung Easy. yung pagpapalaki ni Will Smith sa family niya, parang wala talaga. Sobrang supot. Or si Jada rin may influensya nito. Sino ba yung si Willow? Willow Smith yung babae niyang anak. Nagsulat pa ng letter kay Tupac, pre, na thank you for being a friend with my mother, ganito, ganyan. Bata pa siya. Kumbaga parang sinaiko niya yung anak niya na parang si Tupac, ganito. Patay na si Tupac nun, ha? Pero pinaggawa niya ng letter si Willow para kay Tupac. Ang inang fucked up na family yan. Ano yan, bro? Nung may nakita akong Paano interview. pag sa'yo? Paano sa akin nangyari yon? Wala nang salita-salita, pre. Iwan ko na kayo. Tangina, gusto niyo pala si Tupac eh.
Ako tatay dito ha, biruin mo pre. Ako tatay. Ako haligi ng tahanan. Yung apelido ko na nakadikit sa mga pangalan nyo, hindi kayo makikilala kung hindi ako magaling na aktor. Bakit? Diretsahan nga tayo. Anong ambag ni Jada Smith sa entertainment industry? Sige nga. Wala. naman. Groupie lang siya. Si Will Smith ang ever since na nagkakilala sila, si Will Smith ang breadwinner. O, tapos, dahil sa apelido ko, sumikat kayo. Ako yung parang tae. Ginagawa niyong tae. Diba? Parang, tangina kung alam ko ganun ang ambag ko sa pamilya na to, hindi ako magdadalawang isip na iwan kayo. Utang ina nyo. Doon kayo ay tupak, doon kayo sa sementeryo. Lagi. Diba? Bastusan yun eh. May nakita akong interview ni Will Smith. Dati pa yun So, yung dati pa yun, ano taon ba yun? Siguro estimated 2022 yan. Estimated 2022. Tapos dun sa interview, kinukwento niya rin yung past nung buhay pa si Tupac. So, sinasabi niya doon na aware na siya na si Jada at saka yung something about kay Jada at si Tupac. Parang sinabi niya doon na, syempre, nung panahon namin, Pac is Pac. Get niyo sabihin? Yung talagang, yung pangalan, Big deal si Tupac talaga. Big deal talaga si Tupac nung panahon na yon. So, sinasabi niya, kailangan niyang somewhat humabol doon para magustuhan siya ni Simp to Jada. simp, no? Diba? Simp na simpre. Ang point pa nga na doon, matagal na yun Matagal, patay na si Tupac. Sabihin na natin 2022 yung interview. Nandun ka pa rin. Kasi nung una pa nga lang, kung hindi ka nga support Will Smith, alam ko nanonood ka Buong mundo nga. Number 1 sa buong mundo. Kung hindi support si Will Smith, nung dun pa lang, sa era pa lang ni Tupac, maramdaman mo na yung babae, yun ang nilook up. Hindi mo napapasukin yun. Kaya daw siya nag-rap, di ba? Para higitan yun. Kaso na-insecure siya kasi mas magaling pa rin sa kanya mag-rap. Oh. Ayun, speaking of insecure, talagang insecure siya, pre. Nandun yun sa interview na yun, pre. Ay, sabi niya, I can't deny, I'm insecure with Tupac. Pero mo, kasal na sila ni Jada nito, patay na matagal si Tupac. Insecure ka pa rin? What the fuck? Lalaki ka ba? Pero tinan mo, bigla ko rin naalala. Kasi, doon sa docu ni PDD, ganun din siya ka-insecure kay Pac na marinig lang yung music. Pabalitan mo nga yun. Si PDD rin. Si PDD rin nung ganun. Grabe yung naging epekto ni Tupac sa kanila. Bad boy kasi talaga si Tupac. Tapos, ang lakas pa ng karisma ni Tupac dati. Aminado naman sila. Ang problema sa mga to, na insecure. Di kayo, ba't ka na insecure doon? Di gawa ka rin ng sayo. Di ba? Tsaka hindi ba nila alam na karakter nga lang ni Tupac yung ginagawa, yung swag ni Tupac, karakter niya yun. And alam mo ba pre na si Tupac graduate ng ng acting school. Acting school yun pre. Oh. So, sabihin na natin kung magaling na actor talaga si Tupac. Pero yung napa-insecure niya yung mga rapper, putang ina. Di ba? Wala, hindi rin sila nagbabasa pre. Hindi sila nagbabasa ng tao Kung mabalik kay Will Smith, sino ba dapat sisihin dyan sa mga nangyari? Jada o Will Smith? Will Smith, bro. Will Smith. Naniniwala tayo, bro, na ang takbo ng relationship, how your children respects you, how your children look up to you, how your wife respects you as well. Lahat yun, nagbumunga, will root into you being a man. Lahat yun, doon uuwi yun. Paano ka ba lalaki yung mag-handle sa relationship? Paano ka magdisiplina ng mga anak mo? Doon uuwi lahat yun. So, ibig sabihin, kasalanan pa rin ni Will Smith to? Kasalanan ni Will Smith yun. Kasi pa-beta-beta siya. Oo, kung umpisa pa lang na-establish niya na, okay, tupa ka pala, di na kita didiskarte. Walang pamilyang na-produce tong si Will Smith. No, di ba? Kung hindi niya pinilit yung sarili niya kay Jada, walang mangyayari. So, sa makatuwid, sumasalamin niya na ang beta male talagang lalaki, magulong family talaga nakikreate ng mga dipungal na yan, no? Yun na. Ako, naniniwala ako doon, bro. Oh. So, kung di sinuwerte to sa acting scene, sa industriya, mas talong kandaletsa-letsa siguro buhay na ito. Kaya nga pag-uusapan natin kung babae ba ang sisira ng isang buhay ng lalaki kanina. Pwede if you let her.
Kung lalaki ka na blue-pilled at susupot-supot ka, talagang sisirain ng babae yung buhay mo. Di ba? Unang-una, wala naman siyang respect sa'yo eh. Talagang unconsciously, sisirain talaga ng babae at masisira if you let her. Pero bilang lalaki, ikaw ang hayaan na sumira yun. Yun nga. Kasi nga, pagiging blue pill mo, beta male mo, masyado kang hayok sa pusi niya, binibigyan mo lang lalo ng kutsilyo yung babae para saksakin ka. Para saktan ka, no? Kaya nga, ito pa, yan, for example, sa mga nanonood sa atin, hindi na tayo kailangan pumunta pa sa isang celebrity. Pero yun nga, great example nga yun, nabiruin mo, celebrity na pareho, pero ako, si Will Smith, celebrity na ako, sikat na actor, nag-simp pa eh. Di ba? No, hindi niya alam yung power niya bilang celebrity. Kasi kung ikaw sikat ka na celebrity, putangin na, bago ka ba? Diyan ka na. Alam ko yung yung mas obvious yung value mo bilang lalaki. Puta, sikat na celebrity nga eh. Yan, kaya for example, kayo naman, mga normal na tao lang, dapat mas vigilant ka sa ganun. 'Di ba? The fact na meron ng babae na kinukwento sa'yo na laging bida sa mga kwento niya, huwag ka na magdalawang isip na i-call out yun or mas better, hiwalayan mo na. Kasi kung kay Will Smith ka, nangyayari, ikaw pa kaya normal na tao lang. Kaya papansinin ninyo yan kapag yung babae ninyo panay kwento na ng ibang lalaki. Ka-workmate niya, kaibigan niya, lagi niyang bukang bibig, lagi ang bango ng sinasabi niya doon. O kahit ang pangit na sinasabi niya. Basta lagi niya nababanggit tong yung lalaki na to. Malaki tendency magpapabembang yung babae mo dyan. Real talk, pare. Legit. Keso pangit yung sabihin niya, basta maganda, pero nagpe-pay attention yung babae mo, lagi niyang binabanggit sa'yo, irritable man siya o natutuwa man siya. Magpapabenga yung babae mo to, malaki chance. Kasi bakit niya napapansin? Oo. Tsaka isa pang defense mechanism ng babae, yung in denial nila na ikukwento sa'yo na pangit yung ugali ng lalaki. Alam mo, naiinis ako dyan kay alam mo, ganyan yan, ang baho ng hininga, for example. Ganon, puro ganon, pero mayat maya niyang kinukwento, pero pangit yung laging description. Defense mechanism nila yun. Oh. Nag-i-in denial sila sa isip nila na nagkakaroon na sila ng attraction. Pero dinideny nila na wala akong gusto talaga dyan. Pero ang nangyayari no, nagti-think out loud sila, pre. Nagti-think out loud talaga sila. So, baka isipin mo ng mga lalaki dyan na, hindi, pangit naman po yung pagka-describe niya eh. Pero laging kinukwento. Opo, yun na yun. In denial na siya. Saka indirect yung mga babae. Maganda yung sinabi ni Josh dun sa part na dinedeny lang pala nila. Kaya hindi nila masabihan ng positibo yung lalaki. So, kasi nagpo-form na ng attraction eh. Ngayon na nalilito sila sa nararamdaman nila, ayaw nila nun. Kasi nga syempre may guilt din na, may boyfriend ako eh. Pero bakit? Parang lagi ko siyang naiisip. Ngayon, nasasabi niya sa'yo, nati-think out loud niya, ayun na yun. Nilalabanan lang pala niya. Kaya ang pangit na sinasabi niya. Oo. Kasi nagtataka din ako niyan eh. Bakit laging lumalabas sa bibig mo? Diba, ba't lagi naiisip mo? Kaya maganda o pangit bitaw mo, bakit nasa utak mo yan? Ba't nagra-run through sa isip niya, diba? So yun, kaduda-duda. And may mga experience din ako na ganyan. Naobserbahan din ako sa mga kaibigan ko na ganyan. Legit nga. So basta nagpa-pay attention yung babae mo dun sa ibang lalaki, maganda man o pangit na sabihin niya dyan, mag-ingat-ingat ka, doble ingat ka. Or kung kaya mong sitahin na maaga pa lang, sitahin mo na. Ngayon, pagka nag-response ng overreact, ikaw pa inaway. Nag-gaslight ka pa eh, no? Nag-gaslight ka niyan, syempre. Huwag mo gayahin si Will Smith na susuko mo agad yung position mo. Basta alam mo na sa sarili mong tama ka. Hold your horses. Hold your ground. Pagdating kay Will Smith, ang matatapat ko dyan na totoong buhay na halimbawa na alam ko, yung nung binata't dalaga pa lang sila, maganda na yung dynamic. Hindi perpekto yung lalaki pero okay yung pagiging lalaki niya. Yung babae, simple lang. Mahal ng babae yung lalaki. Nagkatuluyan na sila. Nagkaroon na ng anak. Ngayon, umabot sa point na yung lalaki sobrang busy sa trabaho, hindi na masyadong makasama yung mga anak niya. May limited time na lang. Ang ginagawa ng nanay, dahil mahal niya yung tatay, na tipong nag-I miss you siya, ganun. Pag sila magkakasama nung nanay at bata,
build up ang tatay. Maganda niyang ikwento sa mga anak niya kung ano yung tatay nila. Kasi Yan. hindi nga masyadong nakakasama eh. Ine-express niya yung nag-extend yung pagmamahal hanggang dun sa mga anak. Ang anak. So kahit ang madalas nakasama ng mga bata ay yung nanay, sabi natin ang tatay pag weekends lang nandyan, masaya yung mga bata, excited sila pag darating yung tatay. Kasi maganda yung build up. So sa ganung part, yun nga kung sa umpisa pa lang talaga kasi, sa umpisa pa lang, yung dynamic kung maayos na, yun yung sanga-sanga ng mga bagay-bagay na hindi kailangan maging ulol nung anak mo. Ang idol, sa ganung setup, tatanda talaga yung bata na ang idol mo ay yung tatay mo. Oo. Kasi ako naaalala ko yung mga panahon na idol ko yung tatay ko eh. Pati yung mga niya, gusto kong gayahin dati eh. Dahil naramdaman ko yun eh. Until such time na magkaroon na ako ng sariling consciousness na pipili na ako, ay ito pa lang ang gusto ko, dito pa lang ako. Doon pa lang siya, doon pa lang liliko ng konti. Kumbaga doon ka pa lang magko-customize. Pero basically talaga, ang bata talaga, iiduluhin talaga niya ng tatay niya. Kaya para mangyari na magkaroon ng ibang idol yung anak mo, no, may mali talaga. May mali. Tangina ba? Kasi sihin ko na nga yung nanay. Anong tinuturo mo dyan? Bakit iba idol niyan? Gusto kong rin yun, i-double down yung sinabi mo na sa umpisa pa lang, doon mo sa ligawan stage, kunyari, wag nyo nang i-push pare yung babaeng second option lang siya. Kasi kung Paano yun? kung second option lang yung lalaki. Kasi for example, lahat ng mga binubullshit natin dito ng mga kalalakihan, lahat yun sila second option. Will Smith, number 1. Ang first option ni Jada is si Tupac. Si Ayesha Curry. Hindi niya first option si Stephen Curry. Di ba? Sinabi niya ron, marami siyang naging boyfriend. Hindi siya yung pinakagusto niya. Number 3, yung si Akash. Hindi siya yung first option ng babae. Di ba? Pero yun nga isa yun sa mga dead giveaway pare na pag second option ka nung babae, magdalawang isip ka nang i-push pa yung relationship. Hanggat maaari, wag na. Wag na. Because dyan na lalabas yung dynamics na hindi mo magugustuhan in the long run. Hindi kayo didisrespect ka niyan, taken for granted ka na. Bakit pa? Hindi ka naman niya pinilit. Alam niya na nga, obvious na nga na mayroon siyang mas gusto kaysa sa'yo, pinush mo pa. Sa tingin mo ang dynamic na pinapahiwatig mo sa babae? Na okay lang maging second option ako basta akin ka. So, dun sa dynamic na parang price yung babae. So, Diba? sa sinasabi mo, sa madaling salita, in other words, sa conversation natin ngayon, na dapat mas mahal ng babae ang lalaki kaysa Dapat sa mas mas mahal. mahal mo ang babae. Yep. Ganun ang gusto mong setup. Yep. Dapat mas mahal ng babae ang lalaki. Tapos first option niya yung lalaki na yun. First option ka dapat niya. Paano naman pag halimbawa, Kuya Josh, nasa posisyon ng second option itong si lalaki? Second option si lalaki. Pero may game siya. Okay. May utak siya ng isang red pill. Oo. Ano naman ang magandang gawin sa sitwasyon na yun? Kayang ma-play yun. Paano ang bitawan? Ay, for example na lang, hindi na bitawan because kung red pill ka na nga, ito, pinapanood mo tayo regularly. No, I mean, yung banatan ba? Yung paano bitawan ang dapat gawin? Anong banatan? Hindi. Kasi, second option ka kasi hindi ka pa naman kilala ng babae. Meron talaga siyang gusto. Like, yung nakilala niya, pwede natin sabihin na nauna niyang nakilala. Yan. Diba? Nauna niyang nakilala. Di ako bilang, alam ko second option ako, pero alam ko naman yung game ng relationship. Pwede kong ma-revert sa akin yun. Like for example, yung ano ba, saan ba ako nag-uumpisa lagi? Di ba? Flirt, date, seduce. Pagka-flirt, gusto ka ng babae, date mo, bembangin mo na kaagad. Ikot na yun. Wala pa akong ginagawang effort. Ito ang problema. Pag second option ka na nga, wala naman kasing problema bro pag automatically second option ka. Minsan ganun ang simula eh. Pag ang nangyayari, second option ka na nga, blue-pilled ka pa, wala kang magandang foundation eh. Wala kang magandang foundation, bro. Ubus yung pera mo. Ubus pera mo. Tapos ang diskarte pa ng mga blue-pilled is second option na nga ako, gifter pa ako. Oh, Bigay-bigay ganyan ka talaga. pa regalo. Ganyan talaga. Kasi insecure siya eh.
Pag mahina talaga yung foundation mo, tapos second option ka pa, ang option ko bilang lalaki magpasikat. Gifter, puta, libre doon. Pak. Ayun na. Kaya gumisan nga kalaban mo pag red pill ka na. Hmm. Ha? Since may aware ka na rin sa pera mo, nakascore ka. Nasibak mo yung chick na trip mo. Kaso syempre, pumood trip kayo, nagutom ka, di ba? Hotel kayo, food trip kayo, putang ina. Sabi mo na 4,000 ka, na 5,000 ka, gasolina, toll gate fee. Parang, putang ina, brand new Nike nila. Di ba? Minsan may ganun ako, tol. Oo. Parang nagtagaytay kayo, nagganyan kayo. Pituhan ako dun, parang, Ang bigat. ganun ng kape. oo. Hindi mo na problema ngayon yung makascore, makabembang, paano i-pliff na ikaw na yung habulin. Ang problema mo na pag red pill ka na, parang, tang ina Nike shoes o pusi na itong hayop na to? Tang ina Nike shoes na lang. Nike shoes, puta. Or pang running shoes na lang. Tang ina. Bagong ano sa motor, di ba? Tama. May ganun no? No, gusto ko palang i-correct, no? Gusto ko palang i-correct yung sinabi ko kanina, statement kanina na pag second option ka totally, wag mo nang sabi ko kanina yun, di ba? Pag second option ka, totally iwasan mo ni babae. Mali. Hindi, tama naman kasi sa blue pill yun O pag blue pill ka nga, Oo, iwasan mo na. Kasi hindi mo kaso kaya nga lang, hindi niya nga alam yun. Pag blue pill siya, hindi niya alam to. Oo nga. So pag red pill ka, nanonood ka naman dito, sige go lang. Pero again, you have to play the game, pare. Ako, ang diskarte ko dyan kung second option, actually, ano talaga, mahirap na situation na naman Mahirap yun. siya. Mahirap Pero yun pag second. Kasi, kumbaga, papipiliin ako, ayoko ng second option. Pinahirapan mo pa yung sarili mo. Pero pag gano'n, kumbaga sa investment, low risk lang ako. Low exposure, low risk lang ako. Hindi ako magpapakita ng commitment dun sa babae. Siguro saktong papansin lang, yung parang, kasi dapat ano talaga, yung babaeng yun sobrang interesting para pasukin mo na second option ka, di ba? Yeah. Sobrang interesting siya. Hindi pwede puta. Wala namang dating eh. Ayaw ka pang second option. No? Oo, Dapat mestiza siya, sabi ni Eta. yan, hindi yung, hindi yung ano, para kasi baka hindi nyo lang na-experience yung ganitong karanasan, pero meron talagang mga lalaki na second option na sila nung babae. Pero nakita ng mga kaibigan kung sino yung babae. Ha? Nang totoong nangyari yun, ba't ka nagpapa-second option dyan sa ganyan? Parang hindi worth it maging boy toy na itong putang inan to. Parang ganun. Kasi ako, pare, nagpa-boy toy na rin ako dati na parang, side boy ako na itong babae to eh. Pero tangina, galante, tapos, okay naman, diba? Parang, So, yun, ang gagawin mo, second option, sa akin parang testing lang. Kumbaga pasundot-sundot lang, pakalabit-kalabit lang. Tapos, maging keen ka sa signs na ilalabas niya. Kailangan magpakita ng interest. Yun. Para ano lang din nila, ma-clarify natin, no? Go. Ma-clarify ko yung magiging takbo. Kung ligawan stage ka pala, dumidiskarte ka, karamihan sa atin dumaan talaga sa second option. So, wala ang choice doon. Pero, again, a-approach mo yun with a game mindset. Di ba? Pero dito na tayo magkakatalo-talo. Pag nasa relationship na, di ba, sinagot ka na niya, hindi na nga, doon na talaga as in zero, walang tawag dito, walang usapan, hindi ka na talaga pwede maging second option. Pag nasa relationship na, yun ang maling ginawa ni Will Smith eh. oo. Diba? Yun ang maling ginawa niya. Sila na nga, pumapayag pa siya na pinag-uusapan ni Jada Smith yung si Tupac eh. Sila na yun na dapat hindi na. Sinagot ka na nga niya eh. Dapat understood na yun na ako na yung gusto mo. Ngayon, pag merong lagi pa rin hindi niya makalimutan yung exes niya, ay putang ina. That's a clear indication na hindi ka pa naka-move on. Ito second option mo. Iwalay na. It's a clear indication as well na si Jada nagdidikta ng relationship. Kasi hindi nga niya hiniwalayin eh. Di ba? Yeah. Ang inang yan. Hawak siya sa bayag. Ganun, no? Saka kaya niyang i-disrespect ng gano'n. Kahit kay Ayesha Curry, nakikita ko na sila yung nagdadala ng relationship eh. Oo nga eh. Parang pagka inaway mo tong dalawang babaeng to or pinagalitan mo, wala kang pepe! Wala kang pepe tonight! Di kita papabembangin ng 2 weeks, 3 weeks. Tapos ito naman mga support na lalaking millionaire na to, di na kaya kumuha ng iba. So, ito nga na bigla akong gustong i-follow up sa sinabi ko kanina, actionable na step dun sa sinasabi ko na, so, second option ka, testing ka lang, tapos,
be aware sa signals na pinapadala niya. Manligaw ka pa rin, sabayan mo. Manligaw ka pa ng isa. Pero na, baka naman pati yung isa, second option ka pa rin. Huwag na ganun. Wala ka nang pinanalo. Oo, dapat malinis yun. Pero sinasabi ko, mahirap yun nilalagay ko sa utak ng blue pill Yung second option ka, tumitesting ka, tapos titingin ka sa ibang babae. Mahirap yun para sa blue pill, kung blue pill ka. Ngayon, pero Bigat masyado yun. Oo, pero dahil red pill, yun ang game natin Kailangan kayanin mo yun. Tetestingin mo siya, tapos meron kang sumabay ka, magpapansin ka rin sa babaeng, hindi naman magpapansin, mag-game ka rin sa babaeng maayos na, malinis na. Kasi doon, basta hindi ka lugi doon. Hindi ka lugi doon sa ganung klase. Kasi ganun din naman yung babae. Di ba? Marami rin naman silang i-entertain. O bakit? Gawin mo rin. Gawin mo rin. Hanggat hindi ka sinasagot, hindi wala kang responsibilidad sa akin. Okay? Hanggat di mo ako sinasagot, wala kang responsibilidad sa akin. Go ahead. Mag-entertain ka pa. Same thing sa akin. Hanggat di mo ako sinasagot, wala kang responsibilidad sa akin. Kaya kung mag-entertain din ng ibang babae. Kung galit ka na nag-entertain ako ng iba, edi sagutin mo na ako. Tayo na. Di ba? Hanggat wala pa, edi pareho tayong gawin natin yung natin. Yung humanap ng perfect partner sa atin. Di ba? Don DeMarco. So, Pero ganun, sa akin, tol, City Boys. sa akin, tol, kung usapang pangalawa ako, halimbawa sa babae, Go. okay lang basta alam ko. Aware ako. Mas gusto ko yung ganong posisyon kaysa sa pinapakita mo number 1 ako pero di ko alam may pangalawa pala. You know what I mean, man? Mas gusto ko pa yung ako yung kabit. Paano mo malalaman yun, pre? Basta malalaman mo. Kasi pagkakabit ka naman, wala namang problema sa babae aminin sa'yo Pero pag ikaw yung primary niyan, di niya kayang aminin sa'yo, may kabit siya ganun. Di ba? Yun ang problema, pre. At sa sitwasyon ko dati, tangina mas okay pa sa akin yung ganun, tol. Aware ako. Di ba? And that time, tangina, alam mo yun, masyado pa akong bata, wala akong pakialam sa ganyan, ganun. Pero syempre, kokondoman mo yun. Kasi delikado. Lalo ngayon, ang dami HIV, wag nyo nang gawin yung mga ganyan. Oo, tangin. Kami, pinag-uusapan na lang. Mamaya, malinis kang lalaki, tapos yung di ba kabit ka ng lalaki? Aroy! Yung primary niya, putang ina, may kumantot ng Aroy! babae, may sakit. Ikaw, nahawaan ka pa, putang ina. Ganun yun, pre. Real talk yun. Doon Real nagkakawaan yung mga yan. Sama pa yun sa mga bakla, itong mga putang inan to. Yan kasi yung bakla, tinira siya ng bisexual, tumira ng babae yun. Doon napapasa sa ibang sexual. Cheating na nabubuo yan. Cheating na nabubuo ang sakit. So, napakahalaga nga ng lesson na tinuturo namin Kasi kung tutusin, ang goal nito kumita ka ng magandang amount, mas maging masaya sa buhay, healthy, maganda yung katawan. Hindi naman kailangan sobrang lean. Hindi, kasi minsan unhealthy rin yung lagi kang lean. Kasi ibig sabihin, tuyo ka na sa tubig, tuyo ka na sa carbs, kulang-kulang ka na. Sinabi na yan ng doktor, hindi healthy yung palaging lean na sobrang labas lagi abs mo. Hindi. So, yun tinuturo namin and then maghanap ka ng maayos na partner. Yung tipong hindi nag-cheat, hindi nagloloko. May iwas ka sa HIV ngayon, may iwas ka sa mga posibleng sakit. Herpes, kung ano-ano pa, tulo, kung ano-ano klase na yan. Yeah. Maiiwasan mo. Magkakaroon ka ng masayang pamilya. Yung anak mo, hindi magsasuffer sa HIV kasi wala kayong ganun. Loyal kayong dalawa, loyal yung babae sa'yo Ngayon, kung gusto mo man malandi ka talagang lalaki, mapera ka naman, gusto mo talagang sumibak ng iba, at least kondoman mo. Mag-ingat ka pa rin kasi yung mahal mo sa bahay, syempre, kawawa naman, di ba? Just in case lang, kung talagang sawang-sawa ka na sa life mo, pera mo, go, di ba? Tsaka tatandaan nyo pare, bilang lalaki, isang pagpili ng tamang babae, isa sa mga pinaka-good move na magagawa mo bilang lalaki. Ang pumili ng maayos at tamang babae sa buhay mo. Kasi, ang lalo na pagka kinasal ka na niyan sa maling babae, pare, your life is gonna be hell, putang ina. Para kang buhay ka pa, pero sinusunog ka na. Ganyan ang feeling niya, pare. So, correct. Pero, Pero, sinasabi, last na to, pinakalas na, huling tips ko sa inyo, pag pumili ka ng babae, dapat hindi mo siya mahal agad.
Pipiliin mo yung hindi mo pa mahal. Mamahalin mo na lang eventually. Kapag tama nga yung pagpili mo sa kanya. Kasi lahat ng pinili natin na mahal natin sa umpisa, mali yun eh. Mali yun. Kasi hindi mo na nakikita yung red flag ng babae dahil nga Bulag ka mahal na. mo eh. Yeah, Bulag ka totoo. na. Kaya yung mga mas nagtatagal na relationship madalas, di ko naman mahal to nung umpisa. Sir, totoo. Mm. And then, nare-realize siya, tama kasi kaya sinamahan niya. Tamang tao eh. Matino eh. Eventually, nahulog ka na. Totoo naman yung develop eh. Mm. No? So yun lang, piliin mo yung hindi mo pa mahal agad para nakikita mo yung red flag kung okay ba siyang samahan o hindi. Yeah. Saka mo mahalin. Real Di ba? talk. Kahit hindi na, di ba, meron nga tayong episode yan na pag maganda yung babae, sa panahon ngayon, mas malamang na masakit lang sa ulo yun. Kaya, Oh. no, magandang babae, Oh. masakit ka sa ulo kasi malaki na ulo mo. So, ako, mas payag na ako na yung babae, basta hindi lang sobrang pangit. Basta mistisa lang. Yan. Pero sige, dahil para sa lahat, Mistisa pero parang kulay Moby yung utong. ano ba yun? Moby. Ano ba naman yun? Kadiri yun joke lang. Hindi, pero dahil, Gago ka! Unang cancel, 8 asset. pero dahil speaking ako in general, kahit negrang babae, ganyan, ang importante, in unison kayo. Parang naging apat ang kamay at paa mo nung dumating siya. Kasi ang problema sa magandang babae na malaki ang ulo, kumbaga, in terms of productivity, in terms of executing your mission, yung magandang babae na malaki ang ulo, para kang naputulan pa ng lahat nun eh. Kasi wala ka ng productive na nagawa. Parang puro para sa kanya na lang na wala namang direksyon. Pero pag nakakuha ka ng babae na in unison, talagang cooperative sa'yo, mahal na mahal ka niya eh. Talagang cooperative siya. Para ang nangyari nga doon, naging apat yung kamay mo, naging apat yung paa mo, ang lakas mo. 'Di ba? Talagang napaka-effective yung partner. 'Yun ang importante sa akin kahit hindi na ganun kaganda. Oh. 'Yun. So Submissive sa'yo, in short. submissive talaga. Oo, putik. So yun pare, no? I hope sana may matulungan kaming mga kalalakihan dyan. Malinawan kung ano ba talaga dapat ang piliin nilang babae, anong mga red flags niyan, katulad pinag-usapan natin kanina, no? So, pare, leave a comment down below kung anong masasabi ninyo. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. We'll be right back. Merry Christmas everyone. 3 PM gang, Rainbow gang. Bad boys.